Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-45 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Masayang Yugto mula sa mga saknong 1,681 hanggang 1,672. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Ipinamalas ni Haring Fernando ang kaniyang pagiging matuwid at mapanindigan. Nagdesisyon siyang pakasalan ni Don Juan ang prinsesa na si Maria Blanca. Wala namang nagawa si Doña Leonora kundi tanggapin ang pasya ng hari. Ipinaabot ni Don Fernando na nais niyang maipamana ang trono ng Berbanya kay Don Juan. Ngunit iginiit ni Maria Blanca na mas mainam na ipagkaloob ang nasabing trono kay Don Pedro. Inilarawan niya na ang magiging papel ni Don Juan ay bilang hari ng Reino de los Cristales. Sa katapusan, binasbasan ng arsobispo si Don Pedro bilang bagong hari ng Berbanya at si Doña Leonora bilang bagong reyna. Sumunod nito, nagpakasal si Don Juan at Maria Blanca at nagpaalam upang bumalik sa kanilang kaharian sa Reino de los Cristales. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Nagdesisyon si Haring Fernando na pakasalan ni Don Juan si Maria Blanca. Tinanggap ni Doña Leonora ang pasya ng hari na hindi siya ang mapapangasawa ni Don Juan. Ipinahayag ni Haring Fernando na nais niyang ipamana ang trono ng Berbanya kay Don Juan. Iginiit ni Maria Blanca na si Don Pedro ang nararapat na maging hari ng Berbanya, habang si Don Juan ang magiging hari ng Reino de los Cristales. Binasbasan ng arsobispo si Don Pedro bilang bagong hari ng Berbanya at si Doña Leonora bilang bagong reyna, samantalang si Don Juan at Maria Blanca ay nagpakasal at nagbalik sa Reino de los Cristales. Mga mahahalagang tauhan. Haring Fernando, hari ng Berbanya at ama ni na Don Juan, Don Pedro at Don Diego. Siya ang nagdesisyon na si Don Juan ang mapakasal kay Maria Blanca. Don Juan, ang pangunahing tauhan na naging asawa ni Maria Blanca at sa huli ay naging hari ng Reino de los Cristales. Maria Blanca, siya ang prinsesang napangasawa ni Don Juan at humiling na si Don Pedro na lamang ang maging hari ng Berbanya. Doña Leonora, siya ang prinsesang tumanggap sa pasiya ng hari na hindi siya ang magiging asawa ni Don Juan. Don Pedro, panganay na kapatid ni Don Juan na sa huli ay binasbasang hari ng Berbanya. Arsobispo, ang nagbasbas kay Don Pedro bilang bagong hari ng Berbanya at kay Doña Leonora bilang bagong reyna. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ng kabanata ay sa kaharian ni Haring Fernando at ng kaniyang mga anak, kung saan naganap ang pagpili ng bagong hari. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Buong giliw, buong pagmamahal o buong saya. Diadema, korona o tiara na isinusuot sa ulo ng mga prinsesa. Ipinagbunyi, ipinagdiwang, manalig, magtiwala o maniwala, nagpasya, nagdesisyon, pugad, tahanan o tirahan, putong, korona o anumang isinusuot sa ulo ng hari bilang tanda ng karangalan. Setro, simbolikong pampalamuting tungkod na hinahawakan at sagisag ng kapangyarihan ng hari o reyna. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa sakripisyo at pag-alala sa kapakanan ng iba, tulad ng ipinakita ni Maria Blanca na mas piniling irespeto ang kalagayan ni Don Pedro kaysa maghangad ng sariling kapangyarihan sa Berbanya. Ang pagtanggap sa mga desisyon ng nakatataas, gaya ng ginawa ni Doña Leonora, ay isang tanda ng kababaang loob at paggalang sa kapalaran. Ang pag-ibig at katapatan sa pamilya at kaharian ay dapat laging nakasentro sa katarungan at kabutihan tulad ng ipinamalas ni Haring Fernando sa kaniyang pamumuno. At diyan nagtatapos ang ika-45 kabanata ng Ibong Adarna, Ang Masayang Yugto. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.